So good afternoon po. So welcome po sa summary ng first virtual parents meeting natin. So nag-record po ako ng parents meeting natin, ng mga agenda natin, ng pag-uusapan natin because mas marami po yung hindi naka-attend kasi po nawalan po ng internet kanina. Okay po. So, I'm Sir Leimer Kipas po, the advisor po of 7 Lockwing. So, these are the accomplishments po of the junior high school department. We are also the first high school program in Bicol to have been granted level 3 reaccredited status po. So this is the class program or the class schedule of 7 Lockwing. So every subject po may 2 hours. Okay, so the first hour po is synchronous. Ito po yung time na nagdi-discuss yung teacher. And then the second hour po is the asynchronous. Ito naman yung time na binibigay ng teacher para makapag gawa po ng activity, assignments, or projects po yung mga students natin. So, mas marami, hati po yung time na mag-discuss at makagawa po yung mga students. So, marami talaga po yung time na magagamit ng students para matapos po yung mga activities nila. Okay po. So, ang second subject nila ay mag-start na po ng 9:40. So, hanggang 10:40 lang po siya magdi-discuss, yung mga Criza for example. Then, 10:40 to 11:40 is asynchronous na po. So, hapon na po ang sunod na pasok nila, MAPE, si Miss Mary Joy Ballesteros. And then, asynchronous ulit ng 2 to 3. Then, 3 to 4 po, papasok na po si Ma'am Josimer Epusana sa Filipino. Okay, pag Tuesday po and Thursday, so parehas na po yung mga subjects na papasok. So, English, si Ma'am Joyce Deville. So, English, Tuesday and Thursday. ELE, Tuesday and Thursday. Science, hapon po, Tuesday and Thursday. AP po is Tuesday and Thursday din. ESP po, counterpart po siya, kapartner po siya ng computer. Once a week lang po nagmi-meet pag computer and ESP. So, ang math, po, Monday and Wednesday. MAPE is Monday and Wednesday. Filipino is Monday and Wednesday po. Okay, so dito po tayo sa weights of the components sa pag-compute po ng grade. So, we have written work. Okay, so ito po yung mga quizzes natin, mga pinapagawa sa notebook, pinapasagutan sa book. Opo. So, performance task, ito naman yung output natin, like projects, activities, opo. So, mga videos, presentations. So, assessment po is yung monthly exam. So, kada subject po, iba-iba ang percentage ng written works, performance task, and assessment. So, 30% for English, Filipino, Araling Panlipunan, and ESP. So, 30% ang written work, 50% ang performance task, 20% lang ang exam. So, pinakamataas po ang performance task. So, sa science and math po, 40% ang written work, kaparehas nun ang performance task with 40%. Then 20% ang quarterly assessment or yung monthly exam po. Okay po. So, pantay po ang written work and performance task. And for laboratory subjects like MAPE, computer, and PLE, so ang written work ay 20% lang, ang performance task ay 60% at ang as exam ay 20% lang. So, pinakamahalaga po dito ang performance task. Okay, so for example, dito po, we have 3 students. Papakita ko po sa inyo kung paano nakukompute ang grades nila. So, for example, yung student A, siya yung pinakamasipag na student. Si student B, nagpapa-excuse siya. So yung mga blanks po na yan po yung mga excuse niya. Ibig sabihin, may valid reason po. Si student C naman, yung mga uma-absent, pala-absent, ito pong mga 0, 70, 0. Okay po.
So, in 30, 50, and 20%, ito yung sa English, Filipino, AP, and ESP. So, tingnan po natin ang magiging epekto ng grade niya. Apo. So, for example, si student A, kompleto naman po yung mga outputs niya, sinagutan. Si student B may mga excuse. And then, si student C may mga 0, 70. So, titingnan po natin yung grade niya. So, si student A and B, ito po yung pinakamasipag, si student B yung excuse, pares po ang grade. Pero po, yung pala absent, naging 74 po yung grade. So, bagsak po. So, for 2060 and 20 naman po, so, same. Student A, pinakamasipag. Student B, may excuse. Student C, pala absent. So, makikita natin dito na pares po ang grade ni student A and B. Si student C, pumasa man pero line of 7 pa rin. And then sa 40, 40, 20, ito yung sa science and math. Okay, student A, pinakamasipag. Student B, may excuse. Student C is may mga absences. Or hindi sinubmit, 0. So, pinakamataas, 85, si student A, yung complete ang ginawa. Si student B, 84, may mga excuse. And si student C na maraming absent ay 73, bagsak po. Okay, so makikita natin ang kalagayan po ng paggawa po ng mga outputs. Okay, so policy implementation. So students who are Doña Felisa scholars, the afternoon class students, and group enrollment recipients should finish grade 10 here. Failure to do so means they will pay back po. Students who cannot attend joint class due to some unavoidable reasons should notify the advisor through a letter or text message to be excused from classes. If sick, medical certificate is necessary. Okay, students must take the examination as scheduled with approved permit. So, no permit, no exam policy. If sick, they will be given a day to take the special exam. Okay, so kadalasan po exam natin is Thursday and Friday. So, kung may mga valid reason po, makaka-exam lang po, pwede po sila mag-exam ng Saturday and Sunday. So, kung may mga sakit, pwede pa pong i-extend yun ng Monday and Tuesday. But, if yung student po ay wala man lang pasabi na hindi pumasok ng Thursday and Friday, they will not be allowed po to take the special exam. Ibig sabihin, mazi-zero po sila sa exam. So, students who avail the promissory note can avail another promissory note when the previous balances are settled first. So, no double promissory note is allowed. Okay po, so kapag nag-promissory note na po kayo, bayaran na muna po yun bago po makapag-promissory note. So, promissory note must be done few days before the examination, not during the examination day. Students must obtain an average of 87 and above to qualify for an honor during the final grading. Okay po, so dapat po yung mga averages niya sa bawat subject ay 87. So, for example, nag-86 sa math, so hindi po siya makakasama sa honors kahit po na line of 9 po ang average niya. So, rule po yan sa USAN na wala po sa ibang school. Pero this is approved po by the Regional Office of DepEd. Okay, so dito po tayo sa ESC government subsidy, bigay po ng government. Okay po. So, as of now, sa grade 7, we have 458 students enrolled. Ang ESC recipients po ay 426. So, ibig sabihin, meron pa pong hindi nag-a-apply for ESC. So, ano po ba ang ESC? So, every year po, may 9,000 po na marireceive yung mga students. So, mababawas po ito sa assessment nila. Okay po. So, 9,000 sa grade 7, 9,000 sa grade 8, 9,000 sa grade 9, and 9,000 sa grade 10. Okay po. So, sa senior high, meron din po silang marireceive na voucher. So, hanggang senior high po, yung subsidy po na maibibigay po sa kanila po. Okay po. So, napaka
laking bawas na po sa babayaran kung meron pong subsidy po yung students. Opo. So, recipient must study hard and should have no failing grades and must follow the rules and regulation of the university. If the student fail, the grant will also be suspended. So, this grant will be enjoyed until the student finishes high school. Ulitin ko lang po, hanggang senior high po ito. So, make sure po na complete na po yung documents ng mga anak nyo po sa ESC. Opo, isubmit na po sa advisor sa akin po. Okay. So, dun sa mga ESC recipients, so from August to November, hanggang ngayong November na lang kayo magbabayad ng 1,552.87. Opo. So, gaano ba kagaan na kapag may ESC? So, sa December po, ang babayaran nyo na lang ay 317.39. Opo. So, hindi na po 1,500 plus. So, ang iisipin nyo na lang po is the book loan and then the laptop loan kung kumuha po kayo ng books and kumuha po kayo ng laptop. Opo. Pero from December to May, hindi na po 1,500 ang babayaran nyo. Okay? So, from January to May, wala na po kayong babayaran sa tuition fee. Depende na lang po kung may babayaran kayo sa laptop and then sa books po. So, ito po yung schedule natin sa exam. Pakitandaan na lang po. Okay, ito po yung coverage months ng bawat grading period. Po. So, yung first grading is August, September, October. Yung second grading nyo ngayon po is November, December lang. Third grading is January, February, and March. And fourth grading is April and May po. So, hanggang May po tayo. So, sa Monday po, November 22, will be the release of the report cards, the journals, youngsters, and the result of performance assessment conducted by Grace. Opo. So, punta po kayo ng 8 to 11:30 and 1 to 5 para kunin po yung grades, yung journals, and youngsters. So, ito po yung second issue ng journals and youngster po. So, December 22 to January 2 is the Christmas break. And January 3, 2022 is the resume of virtual class natin. Okay po, so siguro yung iba dito familiar sa ginagawang special program every Friday. Opo, so hanggang April 2022 po ito. So we have math tutorial class and reading enrichment class. So ito po yung mga na-add yung mga anak nyo sa mga GC, okay, para tulungan sila yung mga nag-struggle sa math and then nag-struggle sa pagbasa po. Opo. So please ask your child or children kung kasama po sila sa math tutorial or sa reading enrichment class po. So dapat po lagi silang present para mag-improve din po sila. Okay po, para sa mga babayaran naman natin, so yung mga kumuha po ng laptop loan, hanggang May 2022 lang po ang pagbayad. Opo, and yung sa book loan, hanggang December 2021, so 5 months po dapat mabayaran yung book loan. And for the youngster po, yung may mga kapatid po on higher level, sila po magbabayad. Pero yung mga wala pong kapatid sa 7 lapwing, magbabayad po sila ng 140 sa youngster. Opo. So, one youngster issue kasi per family po. So, what are the roles of the parents during online class? So, dapat po i-monitor natin yung activity online ng mga anak natin. Opo. So, baka nabibiktima na sila ng online bullying, online scamming, or kaysa mag-attend sila ng online class, hindi po sila nag-a-attend ng online class nila. Opo, so tingnan natin, baka nakaharap sa device pero hindi naman nakikinig sa teacher. So for project making or any performance task, so ulitin ko lang po,
So, sa quizzes po is 3 days lang po ang binibigay. Opo. Sa performance task is 2 weeks po ang binibigay para ma-accomplish po ng mga bata. For project making naman po, bawal po ang lumabas sila para gumawa ng projects. So, hindi po yun ina-allow ng schools. Opo. So, sa project making po, hindi po namin ina-allow na lumabas po yung mga students para gumawa po ng mga projects po. So, please give to me po your updated contact number po. In case of, dapat kailangan kayo i-contact. So, home visitation po. So, gagawin po namin yan if needed po. So, for grade 10 po, Kahoy Mo Diploma Mo program for grade 10 students and the yearbook pictorial. So, on Monday po, pagkuha nyo po ng report card is i-check po yung grades ng mga bata. So, if meron pong concern sa subject, so, puntahan po yung subject teacher, bibigay ko po yung room number nila. So, call the attention of the advisor, principal for any concern. So, for our top students, first grading period, so congratulations, Miss Malaya Jasria Lay, our top 1. Top 2, Mr. Tabayag Russell Kim C. Congratulations. Top 3, Mr. Adan Ken Genesis B. Congratulations po. Top 4, Miss Gikana Alexa May W. Congratulations. And our top 5, Mr. Zurilia King Iris T. Congratulations po. So, reminder lang po. So, balikan ko lang po. So, on Monday po is the release of the grade and then the release of, isasabay na po yung release ng journal and youngster and then yung result po ng performance assessment nila sa GRACE po. Ito po yung sa English po. So, on November 22 po, pakitandaan na lang po yung date, 8 o'clock to 11:30, 1 to 5 po. So, kung pwede pong magbayad na din ng tuition for 4th monthly exam, yung exam po kasi nila is November 25-26, Thursday, Friday next week. So, magbayad na po. Para isahan na lang po yung pagpunta. Okay? So, for concerns po, pwede naman po akong i-inform. Okay? I-chat po ako, i-text. I-accommodate ko naman po kayo. So, thank you so much po.